Pangulong Bongbong Marcos o President Marcos, inabuso talaga yung kanyang kabaitan ng mga korap o makasarili sa ating gobyerno, nasa pribado o konektado sa pamahalaan. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi lang po flood control ang merong ghost project. Pati po itong farm to market road ng Department of Agriculture ay na-discover na sa Davao Occidental, Zamboanga del Norte at iba pang parte ng Mindanao. Pakinggan po ninyo itong balitang ito. Magagalit na kayo talaga rito. Garapalan na talaga. Isipin mo, farm to market road para lang para mapabilis ang transportation ng pagkain galing sa farmers patungo sa merkado. Kaya nga merong kalyeng ginagawa. Ghost pa, multo na naman. At maging sa Zamboanga del Norte. Sa inisyal na pagsusuri ng Agriculture Department, nasa 5 kilometro ito ng Farm to Market Road na pinondohan ng 75 million pesos. DPWH umano ang implementing agency. Dagdag pa ni Laurel, bago pa man ang anomalya sa flood control projects, ay mayroon na umano silang nakukuhang report mula sa kanilang regional director kaugnay sa ghost projects. Ayon sa DA Field Office 11, hindi pa sila makapagbigay ng komento hanggang sa maibigay ni Secretary Laurel ang report kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang initial report sa akin, may nakita kaming ghost, no? Yung Davao Occidental. No, pero dalawang in 2021 and 2022 walang recent pa kami nakikita, yun lang. Pero in the whole scheme of things, medyo hindi siya ganun kalaki in my opinion, ano. Pero meron na kami nakita. Meron din kami nakita na sa Zamboanga del Norte may kalye opening pero walang semento. Ayun, no? Bukod sa mga flood control projects, so malinaw, ha? meron din umano. Malinaw po. Farm to Market Road 2021-2022 during Duterte administration. Itong sinasabi ni Secretary Laurel. Actually, nabanggit na balita doon, parang 75 million. Nadagdagan pa po yan. Hanggang kahapon na sinasabi na po ng DA, umabot na ng 125 million pesos ang na-discover nila na ghost project sa Farm to Market Road. Alam nyo yung farm to market road, nabanggit na rin natin na meron talagang korupsyon dyan. Kasi yan po yung paggawa ng kalye patungo sa mismong mga sakahan, farmers, para matransport ng mabilis ang mga produkto nang hindi nasisira, madala sa merkado. Kaya kung minsan nababanggit nga natin yan hindi farm to market road, naging road to my farm. Ibig sabihin, ginawang kalye patungo sa farm ng politiko o farm ng kontraktor o ng DPWS o ng Department of Agriculture official. So malinaw po, sabi ni Secretary Laurel, na-discover nila, pero nangyari ito noong 2021-2022. Ghost Farm to Market Road. Kaya ko nila binabantay mabuti ito kasi ngayong under Marcos administration, meron ding ginagawang ganyan. So na-discover sila sa nakaraan. At ngayon, meron din silang na-discover sa kasalukuyan under President Marcos. At tuloy-tuloy po yan. Mas pinadami po ang Farm to Market Road ngayon dahil nga bahagi ng food security program ni Pangulong Marcos. Para maintindihan nyo, baka sabihin nyo, para saan yung Farm to Market Road? Kasi nga po, from day one, ang programa ni Pangulong Marcos ay food security. Lahat ng Pilipino dapat may pagkain sa hapagkainan. So, kailangan mapabilis ang ani, maayos ang ani ng mga farmers, maayos din ang transportation ng mga produktong kanilang sinasaka patungo sa pangapalengke sa merkado. Kaya kailangan ng Farm to Market Road. Kung ganon, walang ginawang kalye, ubos ang pera. Hindi 75 million, 125 million. Sa dadalawang lugar pa lang yan. Paano buong Pilipinas po itong Farm to Market Road? Naulitin ko, pinalakas, dinagdagan pa ang pondo ngayong sa ilalim ng Marcos administration dahil maganda yung programa. So hindi lang
ghost project sa nakaraang gobyerno at kasalukuyang gobyerno sa flood control, pati farm to market road. Ganong katindi ang kawatan sa Pilipinas. Kaya ako, uulitin ko na naman, hanggat walang parusang bitay, hanggat walang death penalty sa Pilipinas, paulit-ulit po itong nakawang ito. At paulit-ulit din lang ang paghuhugas kamay, pagde-deny at aangguluhan ng pamumulitika kaya sila ay pinagbibintangan. Yan ang kanilang mga palusot. Kasi politiko, kontraktor, kontraktor, politiko, vice versa yan. Tapos mayroon pang private contractor. Tapos corrupt din yung mga taga-agriculture department at taga-DPWS. So saan tayo pupulutin? Di ba? Diniding ko lang mo, justify ko lang po na kung ang Pilipinas pag nanatiling walang death penalty, mas marami pang bilyon, trilyon ang nanakawin nila sa tinatawag na mga ghost project, multong project, bayad, binayaran ng buwis ng taong bayan pero walang proyekto. Yan ang multong project. Iba pa yung substandard. Iba pa yung nagkukolaps yung tulay, nasisira yung kalye bagong gawa kasi tinipid dahil nga 30 to 35% na lang ang natitirang budget sa mga proyekto dahil 65 to 70% ang kickback, SOP, komisyon ng magkakasapakat. Dahil walang parusang bitay, kayang-kaya nilang lusutan ang anti-graft law, ang plunder law sa kasalukuyan dahil habang buhay na pagkakabilang ko. Alam mo, sa totoo lang, kung nagtuloy-tuloy lang po yung ginawa at kung sinundan lang nila yung ginawa ni dating Pangulong Noynoy Aquino, pasintabi na nasa kabilang buhay, yun po yung presidenteng nagpakulong ng politiko. Nanda nyo, pinakulong si Gloria Macapagal-Arroyo, pinakulong si Juan Ponce Enrile, si Jinggoy Estrada, at saka Ramon Bong Revilla Jr. Diba? Yan ang mga politiko. Nakulong sa hospital ari si Gloria, PNP Custodial Center itong sina Enrile, Jinggoy, at saka Bong Revilla. Yan ay sa ilalim ng Aquino administration. Ay pagpasok po ng Duterte administration, pinalaya ang lahat ng ito eh. Ayan, nakabalik pa nga sa Senado yung iba. Wala namang naipakulong si Duterte kung hindi si Laila de Lima. Pinersonal na dismiss pa dahil lack of evidence. Ay, by the way, ngayon may bago na namang desisyon ang Metropolitan Trial Court or Regional Trial Court ng Muntinlupa. Dinismiss na ang lahat ng kaso ni de Lima kasi walang ebidensya. Yun lang na ipakulong dahil hinaras nila si de Lima. Pinersonal si de Lima dahil kaaway ni Duterte yan mula pa nung mayor ng Davao City. Yun lang. Maliban doon, yun, tinukhang na lang ng tinukhang yung mga gusto nilang itukhang. Yun ang ginawa ng mga Duterte. Walang naipakulong na politiko tungkol sa korupsyon. Sa totoo lang, on record naman yan. Ngayon, sa Marcos administration, balik tayo rito, wala pang naikukulong. Sana may pakulong ka na. Sana, Mr. President, magpakulong ka na. PBBM. Gawin mo yung ginawa ni Aquino noon. Marami siyang pinakulong. Kaya hindi makalimutan yung kanyang administration. Ngayon, napakarami ng korupsyon. Flood control, farm to market road, at iba pa dyan. Magpakulong ka. Ngayon na o bago umalis ka sa 2028. Dapat may makulong. Masyadong mabagal yung mga sekretary mo para mag-asikaso ng ebidensya at mag-file ng kaso sa mga politician, kontraktor, at mga taga-government or executive department. Kaya tingin ko, masyadong inabuso ang kabaitan ni Pangulong Marcos ng mga kawatan.